July for 2016. Itong huling araw ng Hulyo. At papasok na tayo sa bagong buwan ng Agosto. And we believe that God will fulfill our dreams. Amen! So kung wala pa kayong dreams sa mga panahong ito, bibigyan na kayo ng Diyos sa inyong puso. Huling hirit na po ito bago matapos ang taon. Kay Kristo Jesus, matatag at ganap ang ating pangitain sa taong 2016. Sabi kang Ingles, in Christ Jesus, we move and build our vision and dreams in 2016. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kamayan mo yung katabi mo. Sabi mo, mabuti na lang nandito ka sa umagang ito. God has something for you today. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Napakabuti po ng Diyos. Pinagpala po ba kayo sa ating series about the family? Mga ilang linggo po natin itong pinag-uusapan. At we pray na naging nabuksan ng maraming mga ating mga pananaw sa pamilya at lalo nating minahal ang ating mga pamilya. Ito po ay napakahalagang institusyon sa lupa. No? Dito habang buhay tayo, naririto tayo, kabahagi tayo ng isang pamilya. Kaya nais nating matukoy ang totoong layunin ng isang pamilya. Sa araw na to, nais nating bigyan ng pansin ang marriage, okay? At ang mga pagpapalang kasama nito. Ang marriage o tipan, isang covenant ito, isang tipan ng kasalan, ay iba sa wedding. Ang wedding ay ceremonies, diba, ng kasalan. Kadalasan ay mas marami tayong panahong ginugugol sa paghahanda sa wedding. Tama po ba? Na magastos, diba, pinaghahanda ang mabuti, sobrang pinagagastosan, no? Naghahanap talaga ng mga ninong at ninang, diba? Pero kadalasan po, ito naman ay natatapos din sa hiwalayan, no? Nakakalungkot. Napakataas po ng percentage ng hiwalayan or annulment sa ating bansa ngayon. No? It's an abandonment sa ating bansa. Mataas po mga 40%, almost 40%, going to 50% of families have marital problems. No? Broken families, no? Kaya pinagbibigyan mo natin to ng panahon para makita natin kung paano magkakaroon ng healing sa ating mga pamilya, kung paano natin mape-preserve ang ating mga pamilya sa mga panahon na kagaya nito. Okay ba yun sa inyo? Ako po ay isa rin akong produkto ng broken family. And ang sinasabi ko po sa inyo, hindi po maganda yun, hindi po mainam, no? Na maging produkto ka ng broken family. It is only by the grace of God that He has saved me, He has restored me, He has redeemed me, and nurtured me. So, ngayon po, kinukuha ko na rin ang pagkakataon nito na mabuti na lang may pamilya ang Diyos dito sa lupa, ang church. No, ang church po ay nangangalaga sa mga tao, may pamilya ka man o wala, di ba? Pinangangalagaan po tayo ng church. Ito ay institusyon na binigay din sa atin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God! Hallelujah! Di ba? Meron daw pong 3 uri ng singsing sa isang kasalan. Okay? Number 1 is the engagement ring. Number 2 is the wedding ring. Yung number 3 daw is suffering. Patutunayan ko po sa inyo na sa salita ng Diyos na hindi naman tayo kinakailangang magsuot ng suffering, no, sa ating pagsasama sa kasalan. No? Kung maintindihan natin ang layunin ng marriage or kasalan. Okay? Marriage is a covenant. It's a covenant o tipanan na malalim po ito. No? Ayon sa salita ng Diyos. Na, sabi po sa Malakay chapter 2, puntahan po natin yung Malakay. Chapter 2 verse 13 and to 14. Basahin po natin sabay-sabay. And this is the second thing you do. You cover the altar of God with tears, with weeping and crying, so He does not regard the offering anymore, nor receive it with goodwill from your hands. Yet you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously, yet she is your companion and your wife by
covenant. No? So narinig po natin ang salitang covenant. And sa Malakay, makikita po natin to, this is our issue, no, at hand. Makita po natin na maraming mga ni-reveal nung panahon pa ni Malakay. This is the Old Testament, the last book of the Old Testament is Malakay. So makita po natin yung mga issues na naririto. At kung pupuntahan po naman natin yung Genesis chapter 1, verses 27 to 28, ito naman po yung illustration, no, ng role ng ating mga kalalakihan at kababaihan. So, Genesis chapter 1, verses 28 to 27, basahin rin po natin sabay-sabay. So, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So yan po yung dalawang scriptures na bibigyan natin ng pansin ngayon para makita natin yung layunin kung bakit ba yung mga tao ay kailangan pang magpakasal. Kasi ngayon hindi na nauuso yan, di ba? Kasi sa Hollywood wala nang kasalan. So alam niyo naman kung anong ginagawa nila, gaya-gaya din tayo. Pero gusto natin magkaroon tayo ng pagpapala ng Diyos. Gusto natin magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay at ma-transfer natin ang mga pagpapalang ito sa ating mga anak at sa ating mga apo at kaapu-apu. Amen po ba? No, kaya binibigyan natin to ng concern. So, yung series po natin ng family, talaga ang bottom line nun is covenant. No? Kasi our God is a covenant-keeping God. Gumagawa siya ng tipan at ito ay pinagyayaman niya. No? Hindi siya tumatalikod sa anumang tipan na ginawa niya. Okay, sa covenant-keeping God. Amen? Lahat ng moves niya sa earth, sa lupa, ay binibigyan niya, pinag-uugnayan niya ang tao. Wala siyang ginawa na hindi alam ng tao. From the time of Adam to Moses to Abraham, lahat po na halos ng mga major moves ng Panginoon, pinagbibigay alam niya sa tao. Because this is a covenant. This is an exchange. A divine exchange between God and man. Wala naman tayong mabibigay sa Panginoon, di ba? Kung sa tingin nga natin, luging-lugi ang Lord sa atin. But you know, God always gives His best to us. And He gave His best. His only begotten Son. That's His best. Amen. Binigay niya sa tao yan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang tayo ay ma-redeem or ma-redeem, ano ba yung redeem sa Tagalog? Matubos, no, mula sa mga kasalanan, di ba? Matubos tayo mula sa mga sumpa, no? Ginawa na ng Diyos yan, no? From His end, siya na po ang nag-volunteer kasi alam niyang walang magagawa ang tao dahil naisangla tayo sa ating kaaway ng Satanas sa Diablo ng una nating mga magulang, so nakasangla No? So, pag nakasangla ang isang bagay, yung pinagsanglaan mo, yun ang may-ari sa'yo sa bagay na yun. Tama po ba? Halimbawa, nagsangla ka ng gintong ngipin, di ba? Gintong pustiso, nagsangla ka. Tapos naalala mo, meron kang party sa Sunday, kailangan mo yung pustiso mo. Nakasangla. Hindi ka pwedeng pumunta doon sa bahay sangla at bawiin. Excuse me, kunin ko muna yung pustiso ko kasi may party ako. Hindi papayag ang bahay sanglaan. Tama po ba? Anong dapat mong gawin? Bayaran mo muna bago ko ibibigay sa'yo ang pustiso mo. So, ganun din po ang nangyari sa atin. Naisangla tayo ng ating unang mga magulang. Ang naghari dito sa lupa ay si Satanas, si Diablo. Right now, he's being called as the small god of this earth. He's a little g of this earth. Amen. Kanya di ba? Meron siyang kapamahalaan. Okay? Until dumating ang ating Panginoon Kristo and He died on the cross of Calvary at yung buhay niya doon, yung dugo niya doon, yun ang pinambayad sa atin. Kaya kung sino man ang kumilala sa ating Panginoon Kristo, nakita yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi lang siya nagdrama doon. Diba? Hindi lang siya para kaawaan ng tao. Pero yun ang mission niya, upang tayo ay matubos mula sa maruruming kamay ng kaaway na si Satanas sa Diablo. Kaya kung sino man ang tumanggap sa Panginoon Kristo at kinilala niya na siya ay Diyos at siya ang ating pag-asa upang maihango tayo, no, sa mga effects ng mga sumpa, kahirapan, di ba, mga sumpa, buhay na kamatayan na walang hanggan, di ba? Ang Panginoon Kristo lang ang nakapagbayad niyan. At kung sino mang kumilala sa Kanya, sinasabi niya na meron tayo ngayong access sa Kanya.
Amen. Nakaka-relate tayo sa ating Panginoon Kristo at binigyan niya tayo ng karapatan upang tawaging anak ng Diyos. Amen. When you have Jesus in your heart, when you received Him, and talagang, publicly sinabi mo, Lord, you are my Lord, you are my Savior. All of a sudden, nabuksan yung pag-iisip mo dahil dati religyoso ka naman eh. Diba? Kilala mo naman si Kristo eh. Yung iba sa inyo, sasabungan pa, may Kristo na rin, di ba? Pero hindi natin kilala yung totoong Kristo. So pag dumating yung panahon na yon sa buhay mo, then sabi ng Panginoon, anak na ang tawag sa atin. Dahil hindi po lahat ng tao na naglalakad sa Metro Manila ay anak ng Diyos. Sila ay anak ni Adan at ni Eva. But you assume, that status of being a child of God when you receive Jesus Christ in your heart. Amen? Praise God. Ito po ang panahon na ang Panginoon tumatawag na siya ng mga tao. Sabi niya, pakinggan mo na ang gospel ko. Ang gospel is the good news. Lahat ng mga news natin, bad news, no? And it sells, di ba? Pero ang good news, ang gospel, doon natin makikita ang restoration, ang pagbabalik loob sa Panginoon, ire-restore niya tayo. Doon natin makikita na meron tayong chance magbago. Amen? Nire-redeem tayo, tinubos tayo, at binibigyan tayo ng magandang buhay. Life in abundance ng Panginoon. Bakit po? Dahil pinagbayaran na niya ang lahat ng yan sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yun yung importance dun eh. Yung ginawa niya dun, binayad na niya. Diba? Kaya, kahit anong gawin natin, hindi natin masisave ang sarili natin. Kahit magpatayo ka pa ng 20 churches, buildings, diba? Hindi mo rin masisave ang sarili mo. Kahit maglakad ka ng paluhod from Cubao to Pampanga, hindi mo masisave ang sarili mo. Only the blood of Jesus can save us. Amen? Praise God. By the grace of God, through faith, na tinatanggap natin ang kaligtasan na yan. Hallelujah. Praise God. So, sa umagang ito ay tinitingnan natin ang covenant ng Panginoon. Hallelujah. So, kung maintindihan po natin ang konsepto na to ng covenant, okay, ang gift na to ng Lord sa atin ng covenant, ma-apply natin to sa ating mga buhay at tayo po ay magtatagumpay. Amen. Ginaranti na yan ng Diyos sa atin. Tayo ay magtatagumpay. Amen. So what is a covenant? Marahil lahat po sa atin dito ay nakapasok na sa isang kontrata. Tama po. Alam niyo naman yung kontrata, di ba? Sa dalawang parties, di ba? Ano ba, may bibiling kang kotse, okay? Nagustuhan mo yung kotse, papasok ka sa kontrata, pumirma ka, nababayaran mo yan, pumirma din yung seller, so may kontrata. Okay? So, a contract, according to the dictionary, is an agreement entered by two parties about certain issues. There are stipulations given, agreement is reached, and ratification for ratification of the document. Then, both parties sign. Pinipirmahan yung papeles na eto na, tapos na yan, pag nagbayaran na kayo, sa iyo na yung kotse na yan. Amen? Then you become legally bound to the stipulation of the contract. A covenant includes contract. Kasama po ang kontrata sa covenant. But it is one more than a contract. Mas mahigit pa yan sa kontrata. What makes a covenant more than a contract? It involves relationship. Sa isang covenant, there is relationship. Sa kontrata, I don't need to like you to buy your car. Gusto ko lang bilhin yung kotse mo. Pero I don't need to like you anyway, di ba? Gusto mo lang yung kotse mo, maganda eh. Di ba? Mura pa, maayos, no? So magkokontrata tayo, bibiling ko, no? Pero sa covenant, may relationship involved. Amen. So this is how we relate to the person involved. So a covenant is a contractual arrangement, no? May kontrakta at may arrangement kayo between two parties or two groups that are tied together by nature of arrangements and relationships. So sa covenant, parating may relationship involved. Amen? Praise God. The Bible has 3 covenant institutions. Dito po sa ating kalagitnaan ngayon. Institutions which God created to carry out His contractual arrangement on this planet. Sabi ng Panginoon, kailangan may contractual arrangement ako sa mga tao eh.
para hindi na sila saan-saan papupunta, di ba? Makita nila kung saan patungo ang buhay nila at yung mga pagpapala ko ay matanggap nila. Number one, covenant institution is the family. Family, which is the basic unit of our society. Ito na nga ang pinag-usapan natin for almost 2 months. And I'm sure, yung mga notes nyo, marami kayo na nakuhang notes, no? Sana man lang ay hindi lang natin itago yan. Minsan-minsan ay i-review natin yan at tayo po ay mapapagpala. Okay, yung mga na-miss nyo pong mga preaching and teachings and family, pwede po kayo magpunta sa www.jcsgo.org. No? Pumunta po kayo doon, makikita nyo po ang mga preachings natin ay naroroon, mga teachings at yung mga ibang activities natin sa church. Sana ay may lagay din yan dito para hindi nyo makalimutan. Madali naman tandaan, www.jcsgo.org. Ayun. Okay, very good. All right. So number 2, covenant institution. Number 1 is the family. Number 2 is the church. Church. Okay? Ang mga church tayo po, His redeemed people. Tayong mga tinubos niya. Okay? Dati naman, hindi naman tayo interested sa Bible, hindi naman tayo interested sa mga ganitong gawain, di ba? Aabutin ka ng 2 oras in church. Dati gusto nyo, 20 minutes, 30 minutes, alis na kayo. Di ba? It's just the rituals of it. Pupunta ka lang, tayo, luhod, taas, di ba, whatever. Yun na, tapos na. Pero ngayon, it's different. Amen? We can sense the presence of God in this place. We can sense His reality in this place. Amen? Bakit po? Dahil nagsama-sama tayo eh. We are the church. Ito po ay building. This is not the church. It's just a building. Pero tayo yon. Amen, na may sama-samang tiwala sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon Kristo, dala-dala natin ang presensya niya. His redeemed people. And He has an agreement with them. Amen, may agreement siya sa atin, di ba? And He called this the new covenant. We are now under the new covenant of Jesus Christ, our Lord. Yung ginawa niyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, that is part of His covenant. And kung sino man ang sumang-ayon doon, kasama ka sa covenant or sa tipan ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Kahit yung mga nasira nating mga panaginip, di ba? Yung mga nasira nating mga buhay, may pag-asa pag ikaw ay na kay Kristo Jesus. So, walang hindi niya kayang baguhin. Walang hindi niya kayang buuin ulit. Di ba, sa mga buhay natin. Ayaw niyang patuloy tayong mabubuhay na may agam-agam, patuloy tayong mabubuhay na hindi mo alam kung anong mangyayari, patuloy wala kang kapayapaan sa iyong puso. Ang gusto ng Panginoon, bigyan ka niya ng kapayapaan beyond your imagination. Amen. And this is part of the covenant of God. At lahat ng stipulations niya, nakasulat na sa Bible. Bible. Hindi naman niya pinagkait sa atin yan. Nandyan, 1, 2, 3, 4, nandyan. It's a contract. Amen? It was signed by His blood. Amen? Tayo naman magsasign by our faith. Faith in believing the Word of God. Para ano pa ang Bible kung di mo naman paniniwalaan yan? Di ba? Para ano ba? Buti pa yung Facebook, pinaniniwalaan nyo. Lahat ng mga bad news, paniniwalaan nyo. Kahit yung mga hack-hack dyan, pinaniniwalaan nyo. Oh, yung ganito na daw, ganyan. Paniwala ka. Pero pagdating sa Bible, naantok pa ako ngayon eh. Bukas na lang yan. Pero itong pinaka-importanting kontrata sa ating buhay, pinaka-importanting covenant, not just a contract, but a covenant signed by the blood of Jesus Christ Himself. Hallelujah! So you're here, you're a blessed people. Amen, na nakakarinig kayo ng mga uncompromised preachings na ganito. Hindi na ito pinipreach eh. You know, preachings are meant to tickle your ears. Diba? Ay, baka umalis yan kasi. Dali, nagmamadali na yan. Bilisan mo na. Diba? Pero sometime in our life, we have to have a face-to-face encounter with God. Aminin natin, din natin kaya. Diba? Although malakas tayo, matalino tayo, mayaman tayo, kaya natin yan. Pero sa totoo lang, marami tayong hindi kaya. Amen. So, God is here. His part of the covenant is to really love us and take care of us. Kahit minsan, ang tigas na ng ulo natin, hinahabol pa niya tayo eh. No? Kinakalawit ka. Dito ka anak. Huwag ka na masyado dyan. Dito ka. Ganun po ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So, ang church this is also a venue of supernatural things in our life.
Supernaturals are beyond the natural. Sa tingin mo, hindi mo kaya, pero si Lord kaya. Malapit ka na mag-give up, pero ang Panginoon sabi, ikaw naman, wag ka mag-give up, kasama mo ko. Amen! Malapit ka na mag-give up sa pamilya mo, malapit ka na mag-give up on your business deals or something like that. Pero sinasabi ng Panginoon, teka, dito ako, nakalimutan mo na ba? Amen. He's with us. Amen. It's the venue for supernatural things. Miracles in your life can happen. Miracles still happen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa church po, He makes arrangements with us based on a relationship that through us is going to express His concern to the world. No? Sa pamamagitan ng church, naaabot natin yung puso ng Panginoon, yung concern niya sa mundo, na ang mundo ay magkaroon ng liwanag. Kung kasama natin ang kaaway, parati tayong nasa dilim. Pero when the light of God comes, then there's light in your life. Amen! No, maraming tao ang makakilala sa Panginoon, yung liwanag ng kanyang salita ay masa puso natin, at tayo maligtas sa mga plano ng kaaway against our life. Siyempre, ang kaaway natin, wala nang iba, no? Kundi si Satanas na Diablo. He's never a friend. Although may mga Satanist church, mga sinasamba-samba nila, dahil may power daw, bola lang yun. Di ba? Una, pakakagating ka, pero the rest will really be hard on you. Amen? Kaya ang dami-dami mga suicides and all. Okay, so, and makikita po natin dito, that's its relationship with the Lord Jesus Christ and not only religion. I have nothing against religion. You can have 10 religions for all I know. Diba? Pero kung wala kang relasyon sa Panginoon, yun ang problema. Kasi gawa ka lang ng gawa reaching out to God. Until now, nagre-reach out to God, no? Ang haba mong manalangin, 3 days, panalangin. Lalakad ka pa ng paluhod from Cubao to Mindanao, to Davao. Maglalakad ka ng paluhod para ma-reach mo lang si Lord. Pero sabi ng Lord, ako na ang nag-reach sa'yo. Ang Lord na ang gumawa ng paraan para tayo ay abutin. Kasi hindi natin siya kayang abutin. Kaya in John 3:16, this is the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Amen. Siya ang may kakayanang abutin tayo. The third covenant institution established by God on earth is the government, ang ating gobyerno. Okay, this is the institution through which God operates in a nation. Sabi po sa Romans chapter 13 verses 1 to 4, even the president, the governors, yung mga leaders po natin, they're called ministers of God. Okay? Makukuha ba natin yan, Richard? Tignan ko na lang sa akin. Okay. No, gusto ko lang makita ninyo na, ayan. Okay, Romans 13. Let every soul be subject to the, basahin natin sabay-sabay. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. So the government, institution din yan. Imagine na lang kung wala tayong gobyerno, di ba? Chaos. No? Kaya lang, puro reklamo na rin tayo sa gobyerno, pero ngayon, mukhang binibless tayo ng Panginoon. Amen, na gobyernong matatag at matapang lumaban sa mga kadiliman. Amen. So sabi po ng Biblia, kung ang mga tao daw, ang lipunan, ay tumatalikod sa Diyos, isa yung gobyerno sa bayang yon talagang hindi ka nais-nais. No? It's a sort of a punishment to the people. Yung gobyerno can be a punishment to the people. Why? Because the church is sleeping. Ang church ay natutulog, ang church ay lumpo. No? Hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagwa-warfare. No? Hindi natin alam kung saan tayo nakalugar bilang church. We are already empowered by God, by the Holy Spirit, pero pinapabayaan lang natin ang mga kadiliman ang manguna sa ating bansa. Pero alam nyo, praise God, sa mga panahong ito, ang dami-dami na pong mga tao, mga Kristiyano, nagbabasa ng Biblia. Nagbasa ng Biblia, nagkaroon ng liwanag. Amen. At nung nagkaroon tayo ng liwanag, nagkaroon tayo ng tapang na lumapit sa Panginoon.
Di ba na hindi ka nahihiya kasi alam mong anak ka ng Diyos, nakakalapit ka sa Panginoon any time of the day. Pwede kang lumapit sa Panginoon at mag-pray. Amen! Praise God! So, sa mga panahong ito, I believe that God will really bless the Philippines. Patuloy po tayong manalangin, hindi ko nakapag-eleksyon na, tapos na. Diba, manalangin po tayo na ang kapayapaan ng Panginoon ay manatili sa ating bansa, ang katalinuhan ng ating mga leaders ay pagyamanin niya, ang proteksyon nila ay naroroon. Amen po ba? Na hindi na maghari masyado ang mga corruption sa ating bansa, patayan. Ngayon, dami-daming bloodshed. We pray against this and we ask God for forgiveness. Amen. Thank you, Lord. Okay, so now let's go back to the first covenant. The first covenant is marriage and family. Why did God create marriage? Bakit ba kailangan ikasal ang mga tao? There are 3 reasons why God create marriage. No? Sa tatlong ito, isa lang yung nagugustuhan ng tao. Yung dalawa, parang inaayawan nila. Okay? Kasi may kailangang commitment dun eh. Yung number 1, yung nagugustuhan ng tao talaga, procreation. Ang galing. Diba? Having babies, di ba? The more babies, the merrier, di ba? Why does God want many children? Bakit kailangan gusto ng Panginoon ng maraming anak, no? Sabi kasi sa Genesis, be fruitful and multiply so that you may have dominion over the earth. So, mas maraming taong nagmamahal sa Diyos, kumikilala sa Diyos, magkakaroon tayo ng dominion over the earth. Amen! Yun ang kanyang primary reason. That's why we have procreation. So, you will have children like you, diba, na nagmamahal sa ating Panginoon. Kung saan mo sila malagay, paglaki nila, kung saan sila lagay, dala nila ang pangalan ng Diyos. Amen. So, we have to raise our kids well. No? So God is disseminated, divine dominion everywhere. Kung saan ang mga Kristiyano, nandun ang dominion ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kung saan ka naroroon, sa opisina mo, sa business mo, no, nakasakay ka sa jeep or sa taxi, or sa Uber, or sa Grab. Andun ang dominion. Amen. Sa opisina mo, sa gobyerno, wherever you are, there is a dominion wherever you go kung dala-dala mo ang ating Panginoong Heso Kristo. This is a perpetuation of the divine purpose of God sa lupa. The second reason bakit in-institute pa ang marriage, kailangan makinig ka dito, Merly, ha? It's self-realization. Self-realization. God called Adam. Tinawag si Adam, sabi kay Adam, Adam, I will make you a helpmeet. I will make a helpmeet for you. Gagawan kita na makakasama mo, makakatulong mo. Sabi niya yon kay Adan. Kaya guys, mga kalalakihan dito, aminin niyo na kailangan niyo ng tulong. Parang iba, hindi pa pumapayag. Yan ang ginawa ng Panginoon. Ginawa si Eva para makatulong ni Adan, na helpmeet. You need help, di ba? Alam nyo, yung mga tao, yung mga kalalakihan na kailangan ng magpakasal, di ba? Pero hindi ayaw pa nilang magpakasal. They're incomplete. Ready naman silang pakasal, pero ayaw pa, incomplete. Ngayon mga kasal na, sa tamang kasama ninyo sa buhay, galing sa Panginoon, you are complete. Amen. Meron ka ng helpmate. Amen. So yan ang plano ng Diyos. Diba? So as long as you're single, God is your completeness. Pag single ka pa, hindi ka pa nagpapakasal, God is your complete. But when it's time to marry, it means God is bringing somebody along your way to fix up, diba, yung mga kakulangan sa atin. Amen po ba? So ito ay maganda ring lesson sa ating mga dalaga at binata, no? Yung mga nagbabalak na magkaroon ng pamilya. Ngayon sa mga estudyante, wag muna. Hello, wala mo ng boyfriend, girlfriend sa mga estudyante. Anong dapat gawin ng estudyante? Aral muna. Amen. Yan ang ating gawain. Ngayon, pag naka-graduate na kayo, may trabaho na kayo, maybe you can start really praying, no, for your partner in life. Ngayon, meron namang tao naghahanap, kailangan kamukha ko yung mapapangasawa ko, pareho kong ugali, ganyan. Hindi ganun ang tema ng Panginoon eh. Kasi kung kailangan mo, mapapangasawa mo yung kapareho, matalino, maayos, di ba? Magaling, mayaman, di ba? So, kung kapareho mo na,
what's lacking? Wala nang kakulangan. So lahat nasa iyo na. So hindi mo na kailangan, di ba? Pero God will bring someone to you to complete you. Lahat yung mga pangangailangan mo, kukompletohin ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so that's self-realization. Kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Amen, sa ating pagsasama sa kasalan. So the third purpose of marriage is divine illustration. No? This is an illustration. Okay? You are a type, sabi po ng Bible, we are a type of the Christ and the church. No? Sabi, ang church is the bride. No? Tayo ang bride and Jesus Christ is the bridegroom. Pagbalik ng Panginoong Hesukristo, He will come like a bridegroom, yung lalaking ikakasal. Amen. At ang church, tayong lahat yon na tumanggap kay Jesus Christ, we are the church, tayo yung bride. Okay, and one day, tatawagin na tayo ng Panginoon, come up! Aakyat na tayo. Iniintay tayo ng bridegroom natin. And that's the day of the rapture. Amen. Lahat nagtitiwala sa Panginoon. With the twinkling of an eye, with the sound of the trumpet, aakyat na yung bride. A glorious bride. Kaya ngayon sa panahong ito, naghahanda tayo. Nagbabasa na tayo ng Biblia. Nagpipray tayo. Nagdi-devotion tayo. Because that's how we prepare ourselves. Kung walang kakaalam, hindi mo nga alam kung ano yung rapture, hindi mo nga alam ano yung bridegroom na si Jesus Christ. Alam niyo po ba mga kapatid, yan na lang ang iniintay sa mga prophecies. All the prophecies have come to pass in the Bible. Only the prophecy of the coming of the bridegroom. Yan na lang po ang hinihintay natin. Hindi ba exciting na mabuhay sa mga panahong ito, lalo na kung Christian ka? Amen? Amen. Yan na lang po hinihintay natin. No? And that's the time, that we get married. That's a wedding celebration. May piyesta na nag-iintay sa atin doon. Basahin niyo po yung Book of Revelations. Okay? Nandiyan na po, nakaulat na po yan. May piging doon and we will be celebrating the Lord. Amen. Praise God. So ano man ang mga kabigatan natin, mga tulo ng luha natin ngayon, pagdating ng Panginoon, tutuyuin niya yung mga luha na yan. At yayakapin tayo ng Panginoon. So ngayon pa lang, naghahanda na tayo. We clean ourselves. Amen. We ask for forgiveness. We go back to God and repent sa mga bagay-bagay, sa mga covenant niya na sinisira natin. And we come to God and repent. And God will give us His grace and His blessings. Amen. Hallelujah. Okay, so napakaganda pong pag-isip-isipan natin ang mga bagay na ito sa ating buhay. Okay, so the third, this divine illustration, so pinapakita po sa atin to ng Panginoon. Okay, and then now we have the ingredients of a marriage covenant. Ano yung mga sangkap-sangkap ng isang marriage covenant based on Malachi chapter 2 verses 13 and 14. The principle number 1, a marriage covenant is a legal relationship established by God on earth. Diba? This is a legal relationship. Sa verse 14, the Lord is the witness between you and the wife. Okay? So, pag kinakasal kayo, ang witness mismo ay ang Panginoon. Hindi lang yung mga ninang at ninang nyo ang witness, kundi ang Panginoon mismo. It's all the idea of God. Sabi ng Lord kanina, binasa ko, I will make a mate suitable for you. This is a divine covenant, not a human covenant. Pag-isipan natin mo, this is a divine covenant. This is not a covenant made by man. Okay? For example, people say, ano lang naman yan? It's just a piece of paper. No? I don't care. No? It's just a piece of paper. No, no, no. It's a divine contract. It's a divine covenant. So, pag meron pong mga gustong mag-divorce o nag-aanal, diba, kailangan po niya ng bill of divorcement. Sa Bible, meron din naman yon. No? Meron namang way of escape. Mukhang iba natuwa, no? Pero hindi yan ang focus ko today, no? Kasi ang gusto natin, ma-restore yung mga marriages. Because marriage is a divine covenant, not a human covenant. Only God can break the covenant. No, hindi tayo magbe-break, si Lord ang magbe-break ng covenant na yan. Sabi po sa Mark 10 verse 9, what God has put together, let no man separate.
Kung pag pinag-isa na kayo ng Panginoon, wala nang makakahiwalay pa sa inyo. Amen? It's a divine covenant. Nung sinabi mong I do, nung sumagot ka, tinatanggap mo ba si Maria Condesa na maging asawa mo habang buhay? Sabi mo, I do. Yung sabi mong I do, nasulat yun sa heaven. It's a covenant. Amen? Praise God. So, sometimes gusto nating mag-separate or gusto nating ma-annul, pumupunta tayo sa judge, pumupunta tayo sa lawyer. Ang unang puntahan ninyo, ang Panginoon. Nakalimutan ninyo. Amen? Kaya ang dami-daming hiwalayan kasi pag nagagalit na sila sa bawat isa, nag-aaway sa bawat isa, ang unang pinupuntahan yung judge o yung lawyer. Dapat ang una yung puntahan ng Diyos. Magpa-counsel kayo, pumunta kayo sa church, have a marriage counseling. Amen. Tignan niyo yung mga prinsipyo. No, kung paano kayo ay maliliwanagan sa inyong pagsasama, hindi naman yan, wash and wear, hiwalay ang puti sa decolor. Hindi ganon. It's a divine covenant. Napakabigat po ng tipanan na yan para itapon lang ng ganon. Marami ding mga repercussions ang bagay na yan sa ating buhay. Amen? So we cannot break divine covenant. We want God to marry us and then men would separate us. Hindi po pwede yun. Diba? Ang gusto po natin, yung covenant na yan ay manatili sa atin. And yung resulta po minsan ng paghihiwalayan or yung mga annulment, ang resulta nito is death. No, sabi mo naman, ako, buhay pa naman ako Diba, buhay pa naman ako, diba? Pero first of all, is death of fellowship with God. No, nawawala yung sweet fellowship mo with the Lord. Amen? Pag nag-aanal tayo or naghihiwalay tayo. The second ingredient is the marriage functions under authority. Authority, no? Ang marriage natin under authority. Merong mga bahagdan or levels of authority. First of all, is God. No? Nasa taas po yun, the divine authority. Pagkatapos po ng Diyos, the husband. Diba? Nasa ilalim siya ng Panginoon. Pagkatapos po, the wife. Okay? And then the children. No? So the divine arrangement is God and the husband and the wife and the children. Now, the husband and wife submits to God. And the wife submits to the husband. Amen. Praise God. So, pag sinusunod po natin ang arrangement na yon, maganda po ang kalalabasan ng ating pamilya. Yung mga children should obey their parents. Pag hindi tayo nag-obey sa ating mga parents, magkakaroon tayong trouble. Amen. But when you obey your parents, you'll have blessings. Sabi kasi ng mga bata, hindi naman maayos ang mga magulang ko Lasing ng lasing. Away ng away, di ba? Di pag-pray mo sila. Hello, Christian ka na nga di ba? Dapat ikaw ang nangunguna sa prayers and your parents will change, no? So nandun po yung divine arrangement ng Panginoon, di ba? Sa second principle of marriage, it's always the authority, and the authority is God. The Word of God is the authority over our marriage. Lahat po ng mga troubles natin, may kasagutan yan sa Biblia. Kasi kilala tayo ng Diyos and the Bible is the book of life. No? Kaya lang, iba yung mga kinukonsulta natin agad nakakalimutan natin kung sino yung witness sa kasal natin. Amen? Praise God. So, pag kinakasal po, minsan, sasabihin natin sa kanila, ready ka na ba talaga magpakasal? Opo. Pagsasabi ka doon ng I do. Opo. Ready ka na bang sumunod sa mga covenant of marriage, yung mga kailangan mo sa bilang covenant? Nako, mag-iisip na yan. Di ba? Ganun po ba? Ganon. So, nung kinakasal na sila, di ba, nagsasabi na siya ng, I promise to love you, honor you, cherish you, in sickness or health, richer or poor, better or for worse, di ba? Tapos babalikan niya yung pastor. Pastor, nasan ba yung covenant doon? Yun na nga yung covenant doon. When you promise your wife, no? yung woman, when you promise her that you will cherish her and love her for the rest of your life, tapos sasagot naman yung babae, I promise to love you and respect you, diba? And serve you all the days of my life. Diba? Ngayon, most of the time, nakakalimutan nila yung mga sinabi nila.
Nawala sa isip. Kasi habang nandun sila sa wedding nila, nandun yung pastor, tapos nagkakatinginan sila, halos matunaw na sila sa eye to eye nila, nagkakatinginan. Nakalimutan nila yung covenant. No? Sinabi lang nila yun, siguro para, sige, matapos na itong ceremony na to. Pero wala sa isip nila ang Diyos. Siguro na sa isip nila honeymoon. Habang nagtitinginan silang ganon. Okay? But you know, God is there. Okay? And it's a part of that covenant. Okay? So, huwag natin kalilimutan yun, yung mga sinambit ninyong mga pangako. Diba? Ano yan Deal ng covenant yan Pag nagko-covenant kayo, nagsasabi ka ng declaration do sa tao. Kayong dalawa mag-exchange. Okay? At huwag niyong kalilimutan yun dahil si Lord hindi nakakalimutan yon. Sinabi mo yan, nilista ko yan, sinabi mong I do. Tapos sa dulo nun, meron pa, so help me God. Diba? So yung mga ikakasal dito, huwag niyong kalilimutan, kasama niyo si Lord dun sa kasalan ninyo. Amen? Praise God. God is thinking about the covenant. You signed a contract. Tapos minsan pag may trouble na, nakalimutan ko Hindi ko alam na sinabi ko yun. Diba? Hindi ko nga alam anong pinagsasabi ko sa church You know, when you exit the church, pagtapos ng wedding nyo, paglabas nyo sa church, God lives with you. Lumalabas din ng Panginoon, sinasamahan kayo because He becomes the authority over your marriage. Maliwanag po ba? So, miski matagal na kayong mga kasal na naririto ngayon, parating yung isipin na kasama nyo ang Panginoon sa inyong pagsasama. And the trouble is, pag merong problema ang mga couples, ang una nilang kinukonsulta ay hindi ang Panginoon, kundi iba't ibang mga tao. Okay, so parating natin konsultahin the author of the covenant himself. When you get married, remember, it's God who wants you to do something. No? Hindi tayo ang parating, kasi ako to gusto ko itong gusto ko. Isipin rin natin yung kagustuhan ng Diyos, yung perfect will niya sa atin. Okay? Number 3, ingredient of a marriage. Covenants are entered under the penalty of death. Medyo mabigat po ito, di ba? Pero kasama po yun no? Alam niyo yung mga taong nagde-divorce or nag-aanal, may namamatay din sa kanila buhay pa ako, pastora. Mag-aasawa nga ako mulit 3 times pa siguro. Di ba? Pero alam mo, ano yun may namamatay sa loob mo. That's the fellowship with God. Nawawala po yun. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 16, yung nagkasala si Adan at Eva, namatay yung fellowship nila with the Lord. Pero sila nabuhay pa to 900 years. Diba? Pero yung fellowship nila sa Panginoon, yun po ang namatay. Amen. So death is separation, the relationship has died. So ganun po yun. Sa ating marriage, sikapin po natin, we try our best to give the best that we can sa mga kinasal. Praise God. Kahapon po nagkaroon kami ng wedding dito. It's a mass wedding. At isa po sa couple nyo dito sa 10:30 ang nagpakasal. Amen. Praise God. Andito ba sila? Saan sila? Okay. Sila Arnold. Okay. Wala. Asan? Taas mo ang kamay mo. Nandito ka ba? Baka nasa honeymoon. Okay. But it was a glorious time. No? Itong mga taon to, they've been living together for so long a time. Ang tagal na po nila nagli-live-in. Nung pumunta sila sa church, the Lord has convicted them, the Holy Spirit has convicted them. Tapos dumating nga itong ating mass wedding, and they were the first to volunteer. We wed 5 couples kahapon po. No? It was a glorious wedding. Ang saya-saya, the presence of God was there. Palakpakan po natin ang ating, and we wish them the best. Na yung covenant ay maintindihan po nila. Amen? Praise God. When the husband dies or the wife dies, you are free to remarry. Sabi po ng Biblia. Wala nang problema. Okay? When God lifts the marriage covenant, He lifts the marriage under circumstances. No? Nagli-lift din naman ng Panginoon kasi ayaw naman niyang magdusa ka ng buong buhay mo, di ba? Doon po sa Deuteronomy chapter 24, take note nyo na lang to, hindi ko na to babasahin pa. Deuteronomy 24 verses 11 to 3 and Matthew 19 verses 3 to 8. Nandito po yung bill of divorcement sa Bible. Dito niya pinapayagan na
talagang maghiwalay. Pero after a period of so much, para sa ating mga Christians, dapat meron tayong period of really counseling, encounters, para makita natin talaga yung puso. Kasi minsan nagde-decide ka bigla, ayoko na, di ba? Pero after a while, makita natin na we need one another more than anything else. Amen? So, nandun po yun. Pinapayagan yung separation because of the sinfulness of man. Diba? Pag sinasaktan na yung kapartner, minsan yung babae, masyado niyang binubugbog yung asawang lalaki, black and blue, diba? So maghihiwalay na yun, diba? Kaya parating naka-long sleeves kasi talaga puro black and blue, grabe daw mang bugbog yung babae na. Merong ganon, diba? Pero yung mga lalaki din, sinasaktan nila yung mga asawa nila, diba? Binubuli most of the time. Nagbibigay ang protection ng Panginoon. Yung adultery is a ground for separation and also desertion. Pag iniwan ka na, inabandon ka na may pamilya ka, diba? It's ground for desertion. Deuteronomy 24:1-3 and Matthew 19:3-8. And I pray na hindi nyo panghawakan to dahil gusto nyo makipaghiwalay sa asawa nyo ngayon. Okay? I pray na ito binibigay ng Panginoon, diba? Kasi He can break this covenant kung talagang kailangan. And things will just work together for good. But at the end, we really pray na yung mga troubled relationships natin will be restored. Amen? For you and your children and your children's children. Amen. Praise God. Sabi ng iba, ay salamat. Meron din palang freedom clause. Subalit, wag po kaagad-agad. Let deliverance and restoration come to your marriage. And number 4, ingredient of marriage, this includes ethical responsibilities. No, may responsibility tayo. Okay, this is a cause and effect. So Malachi chapter 2 verses 13-14, diba? Sabi dito, the way you treat your wife, no? Nag-worship ka nga, pero yung treatment mo sa wife mo, hindi maganda. No? Pumupunta ka every Sunday, nag-worship ka, care group leader ka, pero yung treatment mo sa wife mo, iba. Diba? So, buti ka pa nga doon sa mga care group mo, maalalahin ka, nakikaring ka. Pero pagdating sa bahay, sa wife mo, sa mga anak mo, wala. Hindi dito yon, sa iba yon. Okay? Huwag kayong malungkot. Di ba? Pero ganun po yan eh. When we worship, we come to God and worship. Sabi niya, hindi ko pakikinggan ng worship mo. Yung mga offering mo, hindi ko tatanggapin yan. Kasi ganyan mo tinatrato ang iyong esposa or yung sponsor. That's a responsibility. Basta 1 Peter chapter 3, let's go there please. 1 Peter chapter 3 verse 7. Husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife, so as to the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Kung gusto nating masagot yung mga panalangin natin, be kind to your wife. Wala ba akong amen sa mga kalalakihan? Parang hindi makalabas yung boses. Amen. Di ba? Be kind to them. You know, a happy wife is a happy life. Lakpakan naman natin si Lord. Pag masaya ang asawa niya, masaya na yung buhay niyo. Masaya na yung pamilya ninyo. Tama po ba? Pero kung yung asawa ninyo talagang parating malungkot, parating hindi maintindihan kung anong problema, wala siyang affirmation sa kanyang asawa, para nung nililigawan siya, okay. Para nung pangasawa na, wala na. Diba? You know, she'll not be happy. She'll be sad. At yung buhay niyo, sad din. Tapos yung mga blessings niya nahihinder pa. So, you know, be kind to your wife so that your prayers may be answered. Okay? And the next ingredient of marriage, ito magugustuhan niyo. Because it means a transfer of blessings. When you're married, you're entitled to the blessings of God. Alam nyo kasi sa covenant, a covenant guarantees inheritance. Kaya nga may covenant yan eh. May tipan, di ba? New covenant. May inheritance ka dyan. May mamanahin ka. At ang Panginoon natin, super yaman niya. Na wala makakakompare sa kayamanan niya. Imagine yung maliit lang na part nun, may mana mo, praise God ka na doon. Amen! Amen. At siya'y dumadating sa ating covenant of marriage. Sabi po sa Deuteronomy chapter 1-14, nakalista po doon lahat ang mga blessings ninyo. Amen. When you enter into the covenant. Ngayon kung sakasakaling na-break niyo yung covenant in the past, di ba?
Alam niyo po, the good news is the grace of God is so rich. Pwede tayong lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad sa Panginoon. At sa mga panahong ito, sisikapin natin at gagawin natin lahat ng ating makakaya na maging tapat na tayo sa covenant natin sa mga panahon natin ngayon. Amen? His grace is so rich. Pagtatawarin tayo ng Panginoon. At pag may ka ng tawad sa Panginoon, hindi ka lang patatawarin, yayakapin ka pa niya. Ganun po kabuti ang Panginoon, ganun siya kabait. Hindi kanya itataboy pipitik. Sabi ko na nga ba sa itsura mo pala, gagawa ka talaga ng yan. Hindi siya ganun eh. Lahat ng lumalapit sa kanya, tinatanggap niya. Lahat ng lumalapit sa kanya, humihingi ng tawad sa kanya, tinatanggap niya. Minamahal niya muli at niyayakap niya at pinagpapala niya. So, don't be sad, no? Kung tayo po ay nagkaroon ng mga problema sa ating mga relasyon, andito po ang Panginoon para tanggapin tayo at yakapin tayo at tawagin tayong anak niya. Amen? Praise God. So, gusto ko lang pong basahin sa inyo itong transfer of blessings. At hindi lang po ito blessings. Meron ding transfer of curse. No? Kung susunod tayo, ito yung mga blessings. Kung talagang ayaw naman natin, ay, ito ako naniniwala dyan, or ayoko sumunod dyan. No? Hindi ako naniniwala. Marami ding curses pong kasama yon. So, it's our choice. Hindi naman namimili ang Panginoon. But I'm sure, kung tayo po ay may konting talino na natitira sa ating buhay, sa ating puso, pipiliin natin ng blessing kesa yung curse. Tama po ba? Praise God. When you're in the covenant, you are blessed. When you're out of the covenant, you lose. That's it. So simple. When you're in the covenant, you're blessed. But when you're out, wala na po, you lose talaga. So, sayang naman, no, yung mga hinanda ng Panginoon para sa atin. I just want to read Deuteronomy 28:1-14. Gusto kong basahin natin to sabay-sabay. Kasi itong mga blessings na to, nakahanda para sa atin. Yung iba sa inyo, experience na itong blessings na to. Amen? Alam niyo, yung church natin is going 36 years at nakita po namin how God has blessed the people in this church. Amen. Nakita namin mga sanggol nilang anak ngayon ang lalaki na. Di ba? Nakagraduate na, maayos na sila. Di ba? At yung mga buhay ng mga tao ay lalong naayos na because of the covenant. We are a covenant church. We believe in the covenant of God. Amen? Praise God. Every December, we come together and we renew our covenant with the Lord. No? So sa December, meron tayong covenant dinner. Itong lugar na to, transferred to parang ala hotel na set up. Mga tables tayo dyan, may candle pa, di ba? And we eat together, kasama po yun ang covenant. And then we renew our vows to God, yung covenant natin sa Panginoon. And then we pray for one another, covenant with one another. So I hope you don't miss the dinner next December. Maaga pa. Pag handaan nyo na ba yan. Let's all read Deuteronomy chapter 28, verses 1-14. These are the blessings of God when we obey the covenant. Naniniwala po ba kayo dito? Amen. Parang 30%. Naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Kasi mahirap din po mag-preach, di ba? Kung hindi naman natin talagang pinakikinggan, di ba? So, we pray na makita po natin dito ang pag-ibig ng Diyos sa atin from the Old Testament to the New Testament. The New Testament is a better covenant with Jesus Christ. Ginawa niya po ito para sa atin. Lahat ito na-fulfill because of Jesus Christ. Amen? Praise God. So let's read. Now it shall come to pass together po. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, and the produce of your ground, and the increase of your herds, and increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Blessed shall be your... nawala ako. Okay, sige, basahin na po natin. Okay, blessed shall be, nasaan na tayo? The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways.
The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand. And He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. The Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them, so you shall not turn aside from any words which I command you this day, to the right or to the left, to go after other gods to serve them. Amen. So ito po yung mga blessings. Babasahin ko lang po ang part of the curses. Kasi ayoko matapos ang ating araw ngayon na aalala natin yung mga curses na sinasabi din ng Panginoon pag ayaw nating sumunod sa Kanya. Na willfully, tumatalikod tayo sa Diyos, ayaw nating magbasa ng salita ng Diyos, ayaw nating manalangin, pero busy-busy tayo sa mga ibang bagay, ito ay sineset aside natin, ayaw natin pumasok sa mga care groups, mga laga ng ibang tao, ayaw natin, gusto natin sarili lang, selfie lang talaga. So ito po yung mga darating na mga curses naman. Hindi ko natatapusan kasi ang dami po nito kasi mauubos po yung oras natin. Okay, ito naman ang sinasabi niya, yung other half, okay? Huwag niyong lalabagin ng alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh sa inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos, ang mga tuntuning binibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo at ang inyong mga lunsod at inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing magmumula doon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani, kakaunting alagang hayop. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadala niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, kaibiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod niya sa Kanya, hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang maubos kayo sa lupaing mini. Ayoko na sanang basahin yung mga iba. But all this, are curses. Okay? Pag lumalabag tayo sa covenant of God. And today we're specifically sharing the covenant of marriage. Amen. So, pag-ingatan po natin yan. Gusto natin na ang pamilya natin, ang ating pagsasama, ay maging illustration sa mundo na ang Panginoon ay may pagpapala sa atin. So, miski magkagalit tayo, mag-aaway tayo, at the end of the day, nagbabati ulit. Amen. Hindi mag-aaway ka ngayon, bukas hiwalay na. Huwag ganon. Diba? Kailangan gawa natin ng paraan. No? When we consult the Word of God, when we consult our pastors, our leaders, ano kaya magandang gawin dito? Talagang may problema. Diba? So, gawan po natin yan. Let's pray and go through counseling and examine the Word of God na tatapat sa ating mga problema. And God is a word for you always, a fresh word for every one of us. Dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Tayo po ay tumayo at tayo po ay maghanda ng ating communion sa araw na ito. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Today is Communion Sunday at as we partake of the bread and the grape juice, which represents the body and the blood of Jesus Christ, we are reminded of the covenant Jesus made for us. Siya na ang nag-initiate ng covenant na to. And today as we take the communion, hindi lang ito ritual, di ba? By faith, we receive the blessings of God today. As you partake of the bread, receive your healing sa mga katawan natin kung tayo may sakit.
By faith, receive your healing today. Kasi yung katawan ng Panginoon Kristo, nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang nabayubay yun, binugbog pa yun, nagkaalatay-latay, nagkasugat-sugat. Yung 39 stripes niya sa likod, yung sugat niya na tinamo, yun po ay para sa ating mga sakit. Amen po ba? At gusto nating ma-apply natin yan sa ating buhay. Yung dugo na tumulo sa lupa, yun po ang nag-cancel lahat ng mga sumpa sa atin. Sumpa sa ating mga ninuno. Yung buhay natin paikot-ikot lang. Hindi tayo nagpaprogreso. Ang gusto ng Panginoon, mag-progress tayo sa buhay natin. He wants to give us abundant life. So when we partake of the communion, remember this. This is a covenant